Opo, Governor, ilang araw na rin lamang po at na matatapos na po yung kumbaga po yung effectivity ano po noong pagiging alert level 3 ng probinsya. Ano po, inaasahan po ba, Governor, na sa pagtatapos ng buwan, base po sa datos na nakikita po natin ngayon sa mga active cases, inaasahan po ba, Governor, na medyo babalik na tayo sa alert level 2 status naman? Ganito po yon mga kababayan. Ano po, kahit po ako ay gusto ko pong bumalik sa alert level 2 at gusto ko po naman na maluwag po tayo at para po yung ating ekonomiya ay medyo tumataas na po at gumaganda. Pero intayin po natin ang magiging resolusyon nitong ating IATF kasi po sila ay meron po silang subcommittee on data analytics at meron po silang mga eksperto. Sila po talaga yung nagdi-determine ng ating alert level. Ano po? At tingnan po natin kung ano po yung kanilang magiging resolusyon. Baka po bukas ay maglabas na po dahil malapit na po yung katapusan. Usually po ay 2 weeks po yung kanilang tinitignan na datos. Kaya tinitignan po nila yung average daily attack rate o yung ADAR, yung 2-week growth rate, yung pong bed capacity utilization. Yan po yung kinukonsider ho nilang lahat eh. Pero tingin ko po ay baka patuloy pa rin po tayo sa alert level 3 at medyo yung ating mga bagong cases po ay medyo mataas pa rin. Ano ho? Talagang medyo nakakatakot din po yung sitwasyon. Dahil alam nyo po ay marami pa po tayong awaiting RT-PCR test results. Ano ho? Mga 110 plus. Oo. At alam nyo ho, hindi naman ho lahat natitesting sa ating mga kababayan. So, ganyan po tayo ay abangan po natin ang ano yung magiging hatol nitong ating IATF. Opo, kasi at the end of the day, umaasa din po tayo, Governor, dun sa ilalabas naman po ng Interagency Task Force.